Napakaganda ng topic natin dahil alam nyo ba na may mga spiritual plants na nag-a-attract ng positive energy. Bukod po dyan, ang basil po ay nagsisimbolo ng love, protection, prosperity, at siya halimbawa pong nasa inyong mga pahingahan itong snake plants, mas komportable ang inyong pagtulog, ang inyong pamamahinga. May magandang hugis ng dakon at yung kanya pong kulay purple na bulaklak, no, ay nagsisimbolize po ng royalty. Hello everyone, this is Sir Misunao Pini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga pag-uusapan natin? Napakaganda ng topic natin dahil alam nyo ba na may mga spiritual plants na nag-a-attract ng positive energy. At yan yung ibibigay ko sa inyo, no? Dahil ngayon 2026, Year of the Fire Horse, talaga namang merong mga bibida ng mga spiritual plants na makakatulong sa ating buhay. Ano-ano kaya yan? Meron na kaya kayo ng mga ito? At alamin natin yan sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. We're back mga ka-MDP. Sa iba't ibang cultures, merong mga kinikilalang spiritual plants. Sila yung mga karaniwang ginagamit, no, para sa ating mga pakiramdam, sa kalusugan, sa healing na tinatawag. Yan po yung mga spiritual plants, ano, na pinaniniwalaan po na kapag halimbawang meron kayo, napakalakas mag-attract ng positive energy na talagang babago sa ating buhay. Dahil kapag nag-attract yan ng positive energy, kasabay po niyan, ma-attract na rin yung magandang kapalaran, prosperity, and yan, pag-unlad na tinatawag, ano, sa ating buhay. Iikot tayo sa ating garden dahil meron tayong 5 listahan ng spiritual plants na napakalakas mag-absorb ng good energy, positive energy sa taong 2026. At papakita ko sa inyo yung itsura ng isa't isa at yan, pag-usapan natin kung paano sila alagaan. Tara, samahan nyo ako. Una sa ating listahan ay ang basil, ano. Alam niyo naman, nakilala ang basil sa gamit na spices, ano, sa ating pagluluto, sa mga iba't ibang cuisine, sa iba't ibang mga talagang lutong bahay na pampalasa, pampaganda ng amoy. Yan yung basil, no. Pero bukod po dyan, ang basil po ay nagsisimbolo ng love, protection, prosperity, at siya po ay nagsisimbolismo din ng iba't ibang talagang positibong enerhiya. Nagva-varies po yan doon sa mga culture, ano, ng iba't ibang lugar. Sa Italia nga po, tradisyon doon na mag-signify ang basil ng pagmamahal at devotions. Samantalang po sa Hinduism ay nire-represent niya po yung spiritual protection, ano, at purifications. Kaya naman po napakaganda ng simbolismo ng ating basil, dahil bukod po sa mga benepisyo na nakukuha natin sa kanya, meron pa rin pong kaakibat na magandang kahulugan yung pagkakaroon at pagtatanim ng mga basil. Usually po ang mga basil ito, napakadali lang pong alagaan yan, ano. Bigyan lang siya ng magandang lupa at enough na sunlight, bright area ilagay. At mas gusto po nito yung tinitrim, dahil ang pagtitrim po ng basil at pagpapadami ay sumisimbolo rin po ng prosperity. Kaya naman po sa bawat papadami natin sa kanya ng stem propagations, yan, putul-putulin nyo lang po sa mga stem at isaksak sa lupa. Dadami na po yan. Ibig sabihin po yan ay pinapadami rin po natin yung positive energy sa ating bahay. So yan po yung una nating spiritual plant, yung basil. Sa pangalawa naman po nating halaman, ito pong lavender.
Ang mga lavender, isa rin po sa pinaka-paboritong herbs noon pa mang araw, ano, dahil po itong lavender ay sumisimbolo ng purity, calmness, serenity, no? At sinasabi nga po na dahil dun sa kanyang soothing scent o amoy na talaga namang nagbibigay sa atin ng pagka serenity, no? Yan po ay nagpapatunay na sumisimbolo siya ng healing and devotion, no? At yung pong grace, pagpapala ay nakukuha sa paniniwala po sa tradisyon na ang halamang ito kapag mayroon ka ay maraming pagpapalang darating sa iyo. At ito pong lavender ay may magandang hugis ng dakon, at yung kanya pong kulay purple na bulaklak, no, ay nagsisimbolize po ng royalty. Kaya naman po yung espiritu ng pagmamahalan at pag-unlad ay nasa halaman na lavender. Ang lavender po medyo tricky yung pag-aalaga sa kanya, no, dahil minsan kapag ito po nakikita nyo na hindi nadidiligan, nagkakaroon po ng droop or pagkalanta yung kanyang mga dahon, ano. Kaya make sure po na moisture po yung lupa na pinagtataniman nitong lavender. And maganda po yan lavender kasi meron din siyang kakaibang amoy na talaga namang sinasabing nagtatanggal ng anxiety, depression, stress, no? Kapag halimbawang itinatabi mo sa iyong mga paligid, talaga pong ganda ng pakiramdam. So ito po yung ating pangalawang halaman, itong lavender. Sa pangatlo nating halaman ay ang mga lucky bamboo, no? Kung mapapansin nyo, itong lucky bamboo ay parang mga kawayan, ano? Pero actually, nasa pamilya po siya ng Dracaena sanderiana. Nagkakaroon siya ng mga dakon na yan, tumutubo, ano, another stalk kapag halimbawang pinuputol. Usually kasi ito pinuputol lang yung mga stalk niya, no. Tapos mayroon ng sumusuloy na mga stalk dun sa may tabi niya. Yan din yung ginagawang another bamboo, no. Pero bukod sa napakagandang itsura ng bamboo at nakakalamig sa mata kapag dinidisplay, mayroon din po yung magandang spiritual meaning, no, yung ating lucky bamboo. At sinasabi nga po na magandang ilagay ito sa mga east area dahil nagbabalance po ito ng 5 elements ng feng shui. Pero sinasabi nga po na ang wishes ay nakadepende sa stock po ng ating lucky bamboo. Ilalagay ko po dito yung kanyang mga kahulugan. Yung isa pong stock nag-symbolize po yan ng unity and strength. Yung pangalawa naman po, dalawang stock, love and good luck relationship, ano. Yan po sa ating relasyon, maganda po yan kung dalawa yung stock na i-display nyo. Sa pangatlo naman po, happiness, wealth and longevity, no. At sa pang-apat, wag po kayong mag-display ng apat na stock ng ating lucky bamboo dahil ito'y nangangahulugan ng bad luck at kinukonsidered po na kung ipangririgalo nyo yung apat na stock ay rude gift, no. At panglima naman po, sinasabing binabalanse niya yung 5 area ng buhay, ang emotional, mental, physical, yung ating intuitive at spiritual, no. Yung pang-anim naman po, good luck and wealth, especially sa business po natin, ano. Kung meron kayong mga negosyo, maganda po yung 6 na stock. Sa pang-7 naman po, good health and personal wellness, no. At pang-8, success and growth. Tapos yung pang-9 po ay great fortune and
napakagandang gratitude, ano. Sinasabi rin po na yung 21 bamboo stalks, yun po yung pinaka-ultimate na swerte, no, kapag meron kayong 21 stalks na lucky bamboo. So yan po yung mga kahulugan, and i-take note nyo po yan kung ano po yung kahilingan nyo at gusto nyo, at yung spiritual meaning po niyan, napakaganda rin, ano, dahil nagbibigay po yan ng katahimikan sa ating mga souls. Yan yung sinasabi na napakaganda dito sa ating mga lucky bamboo. Ang apat naman po nating halaman ay ang mga jade plant. So kumuha tayo ng isang jade plant, at ito ang ating pag-uusapan, itong mga jade plant. Usually po ang mga jade plant medyo nahihirapan yung iba dito, no, sa pagbuhay. Ang iingatan lang po natin sa mga jade ay yung pagkakaroon ng overwatering na tinatawag, kasi nagkakaroon ng ganito ilaw na mga dakon, may mga batik-batik na itim. Ibig po sabihin yan, nasosobrahan kayo ng pagtutubig, no, sa ating mga jade, ano. Pero kapag hindi naman po madalas, pakonti-konti lang yung makukuha yung ganyan, ano. Pero make sure na laging tuyo yung pinaka surface ng lupa ng inyong mga jade plant, ano, para hindi po yan mangyari na mabulukan kayo, no. Dahil maganda po ang simbolismo ng mga jade plant, ano. Kapag meron po kayong jade plant, sinasabi nga po sa Bagua, sa may feng shui, ano, kapag halimbawang inilagay nyo po sa southeast na lugar yung inyong mga jade, yan, sisimbolo po yan ng wealth, ano. At maganda po kung dyan nyo siya ilalagay. At maganda po yung simbolismo niya, prosperity, good luck, good fortune. Nag-associates po siya with harmony, friendship, and balance na rin po, ano. Sinabi nga po, ito ay money plants, no, na nag-a-attract ng pera, no, at nagki-create ng wealth and positive energy kapag meron po kayo sa bahay, no. Yung kanyang mabibilog na dahon, yan po ay simbolo ng pera. Yung kanyang green na kulay, yan po ay sumisimbolo ng prosperity. At yung pong pag-iimbak niya ng mga tubig sa kanyang stem at dahon, yan po ay pag-iipon ng kayamanan, ano. So yan po isa sa mga sinasabing spiritual plants, dahil kapag halimbawa pong meron kayo nito, yung pong pananalig nyo, no, sa mga bagay-bagay na matupad yung mga kahilingan at mga kagustuhan nyo sa buhay ay nangyayari, at nagiging isang malaking sandata, no, para gabayan kayo, no, sa inyong buhay. So bukod po sa maganda yung itsura niya, maglamig sa mata, maganda pa rin po yung spiritual meaning ng halamang ito. Kaya naman po, isa po yan dun sa bibida, no, sa 2026. At sa huling-huli nating halaman ay ang mga snake plants. Kung mapapansin nyo po, napakaganda po ng ating snake plants, ano. Isa po sa mga halaman na kayang linisin yung hangin at absorb yung mga lason tulad ng formaldehyde at benzene. Ang snake plants po ay nagsisimbolize ng protection dahil nga po doon sa kanyang matutulis na dahon. Sinasabi po na kaya niyang itaboy yung mga negative energy, no. At bilang spiritual plants po, napakaganda na siya po ay nagtataboy ng mga negative energy. At sinasabi nga po na nagsisimbolo ito ng good fortune and resilience, no. Dahil nga po sa kanyang napaka gandang katayuan, na kapag halimbawa po dun sa mga lugar na imposibleng mabuhay ang halaman, nabubuhay po ang snake plants. Nagsisimbolo po yan ng strength and adaptability. At yung kanya nga pong dakon na matutulis ay nagsisilbing protection at shield against negative energy. Kaya nga po napakaganda, dahil pinaniniwalaan rin po na ang pagiging spiritual plant po nito ay nakakatulong para mag-boost po yung ating mood, ano. Dahil ito yung natural mood booster, yung ating snake plants. At maganda dahil meron po siyang kakayahan
na mas magbuga ng maraming oxygen sa gabi. At kapag halimbawa pong nasa inyong mga pahingahan itong snake plants, mas komportable ang inyong pagtulog, ang inyong pamamahinga, mas nagiging relax po tayo, no? Dahil nga po mas mataas yung pagbuga niya ng oxygen sa gabi, mas nakaka-relax at nakakatulong po ang halamang ito. Kaya po napakaganda at isa sa mga spiritual plants na talaga namang kayang-kayang i-absorb ang good energy. So ayan mga ka-MDP, nalaman nyo na po yung 5 spiritual plants na dapat meron kayo sa 2026 ano. At kung naghahanap kayo ng ganyang halaman na may magandang simbolismo at makakatulong sa inyong buhay, subukan nyo po yung 5 halaman na yan ano. At yan, meron na ba kayo? Nakompleto nyo na ba? Dahil kung meron na kayo o wala pa kayo, yan, simulan nyo na, no? Dahil malapit na po yung 2026, Year of the Fire Horse, and I hope na lahat tayo ay maging yan, positive at malayo sa sakit o anumang kapahamakan ano. Maging gabay po sana sa inyo yung mga halaman na yan, no? Pero kapaalala lang po na ang ating kapalaran ay nasa ating mga kamay pa rin po ano. At kung tatamad-tamad tayo at di kikilos, walang maswerteng halaman o walang mga gabay na halaman na makakatulong sa atin. Dapat po manalangin sa Diyos, sabayan ng pagkilos ang ating pagpupursige at kasipagan niya na magdadala sa atin para maabot natin yung mga pinapangarap natin sa ating buhay. Thank you so much sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet nyo po ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media account, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermy Zunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermy Zunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!